Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Mr. Hirage's Homeroom na napalabas noong 2019. Ito ay patungkol sa isang guro na palaging inaapi ng mga estudyante niya pero isang araw ay laking gulat nila nang gawin silang hostage nito at nalaman na isa pala siyang napakalakas na fighter. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang binatilyo na nagngangalang Hiragi, isang guro sa mataas na paaralan, ang kumukuha ng kanyang klase. Para siyang guro na madalas kulitin at kutsain ng kanyang mga estudyante dahil sa pagiging nerd at tahimik. Halimbawa, kaninang umaga, nang makita siyang may bitbit na malalaking kahon, biglang dumating ang kanyang mga estudyante at inihagis ang mga kahon bilang isang kalokohan. Pero ngayon, iba siya. Ginawa ni Hiragi na lahat ng Class 3A na estudyante ang kanyang mga hostage hanggang sa maabot ang kanyang layunin. Inanunsyo niya na ang mga mag-aaral ay hindi maaaring lumabas ng klase nang walang pahintulot niya. Pagkarinig nito, nataranta ang lahat ng mga estudyante, at ang iba ay nagtatawanan, iniisip na nagbibiro lang ang guro. Ang lahat ng mga estudyante sa klase na ito ay magtatapos sa loob ng 10 araw, kaya sa tingin nila ito ay isang uri ng kalokohan. Ngunit hindi nagbabago ang mga ekspresyon ni Hiragi. Samantala, isang batang lalaki na nagngangalang Kai ang tumayo mula sa kanyang upuan at gustong lumabas. Pero nakalock pala ang pinto. Sinigawan ni Kai si Hiragi at inatake siya, gusto niyang buksan niya ang pinto. Ngunit si Hiragi ay madaling nagtagumpay kay Kai, at pagkatapos ay kumuha ng isang natitiklop na kutsilyo mula sa kanyang bulsa, sinabi na ito ay hindi pinapayagan dito. Sinubukan din ng dalawa sa mga kaibigan ni Kai na atakihin si Hiragi, ngunit mahusay silang nilabanan ni Hiragi. Pagkatapos nito, sinabi ni Hiragi na hindi siya nagbibiro tungkol sa anumang bagay at pagkatapos ay pinindot ang isang pindutan sa kanyang relo. Biglang, isang malaking pagsabog ang nangyari sa itaas na palapag na nagsasara ng daan palabas ng gusali. Ang iba pang mga guro at iba pang mga mag-aaral ay agad na lumabas ng gusali nang marinig ang pagsabog, ngunit ang Class 3A ay nasa loob pa rin. Binuksan ni Hiragi ang pinto ngayon. Ngunit ang daan palabas ay naharang sa gallery. Sila lamang ang mga estudyanteng nakulong sa gusali ng paaralan, at ang tanging mga silid na mapupuntahan pa ay ang kanilang silid-aralan, silid ng sining, at palikuran. Sinabi ni Hiragi na mas maraming bomba sa buong lugar ng paaralan na handang sumabog anumang oras. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga cellphone at bag ng lahat ng mga estudyante sa isang malaking lalagyan. Kilala pa niya kung sino ang may double phone at kinukuha din ng iba. Ginagamit niya ang takot sa bomba para sundin siya ng lahat ng estudyante. Pagkatapos ay hinihiling niya sa lahat ng mga estudyante na hulaan ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa. May sumasagot na ginagawa niya ito dahil palagi siyang pinagtatawanan ng mga estudyante, at ngayon ay naghihiganti na siya. Sinabi ni Hiragi na lahat ng mga estudyanteng iyon ay madalas silang tinutukso. Hindi ito ang aktwal na dahilan. Pagkatapos ay pumunta si Hiragi sa isang bakanteng upuan at umupo doon, na agad na naaalala ng lahat ng mga estudyante kung sino ang dating nakaupo doon. Siya ay isang maganda at kaakit-akit na babaeng estudyante na nagngangalang Reina. Walang laman ang kanyang upuan ngayon dahil tinapos niya ang sarili niyang buhay. Nahuli pala sila ni Hiragi dahil sa pagkamatay ni Reina. Sinabi ni Kai na walang kinalaman sa kanila ang pagkamatay ni Reina, ngunit hindi iyon iniisip ni Hiragi. Sa tingin niya, isa sa mga estudyante sa klase na ito ang nakibahagi sa pagkamatay ni Reina. Sa assignment ngayon, gusto ni Hiragi na sagutin ng kanyang mga estudyante ang tanong kung bakit namatay si Reina. Sinabi niya na kung tama ang kanilang sagot, ilalabas silang lahat ni Hiragi. Pero kung mali ang sagot nila, isa sa kanila ang mamamatay ngayon. Hiragi ang kanilang sagot hanggang alas 8 ng gabi. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na ang taong namamahala sa pagsagot kung bakit namatay si Reina ay isa pang batang babae na nagngangalang Sakura na nakaupo sa front desk. Nang marinig ang lahat ng ito, naiinis si Kai at sinubukang basagin ang bintana gamit ang isang upuan. Ngunit ito pala ay pinalitan nito ni Hiragi ng makapal at hindi nababasag na salamin. Pagkatapos ay umalis si Hiragi sa klase na may dalang mga bag ng mga mobile phone. At pumunta sa art room, binibigyan ng kanyang mga estudyante ng oras para isipin ang sagot. Sinisikap ng mga estudyante na humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagsigaw at pagpapakita ng mga palatandaan ng tulong sa mga bintana. Ngunit ibinalita ni Hiragi sa pamamagitan ng mga speaker na hindi sila nakikita ng mga tagalabas dahil sa mga salamin na ito. Naglagay din si Hiragi ng mga kamera sa classroom para makita niya ang kanyang mga estudyante. Sa labas ng gusali ng paaralan, naroroon ang punong guro at iba pang mga guro.
Dumating din ang mga pulis sa lugar at sinuri ang sitwasyon, ngunit inilagay ni Hiragi ang mga speaker sa labas, kung saan hinihiling niya sa kanila na huwag pumasok sa gusali, kung hindi, sisabog niya ang mga bomba. Para sa patunay, pinasabog niya ang isang bomba sa likod nila na nakakatakot sa lahat. Bumalik ang eksena sa klase, kung saan pinag-uusapan ng mga estudyante kung ano ang dapat nilang gawin. Isa lang ang magagawa nila, at iyon ay ang mahanap ang sagot sa dahilan kung bakit nagawa ni Reina ang hindi maisip. Pinag-uusapan din nila ang tungkol kay Hiragi at kung bakit siya pumunta ng ganito para kay Reina. Ang sabi ng mga estudyante noon ay malapit na kaibigan ni Reina si Sakura kaya siguro may alam si Sakura pero walang sinasagot si Sakura. Nasa alaala niya, inaalala kung gaano siya kalapit kay Reina noong nabubuhay pa si Reina. Ang unang pagkikita ni Sakura at Reina ay nang si Sakura ay palihim na kumuha ng litrato kay Reina na lumalangoy sa pool. Si Reina ay isang pambansang atleta at nanalo ng maraming medalya sa mga kompetisyon sa paglangoy. Ang kanyang mga nagawa ay nagpalaki sa Kiyo High School. Isang araw, nahuli ni Reina si Sakura na may 12 ng mga larawan niya sa mesa. Natulog si Sakura nang makita ang lahat ng mga larawang iyon. Nang mahuli siya ni Reina, napahiya siya. Humingi siya ng tawad at sinabing si Reina ay parang diyosa sa kanya. Gusto ni Reina na mahal siya ni Sakura sa disguise, kaya naging matalik silang magkaibigan. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng kanilang mga numero ng telepono, at doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkasama at madalas silang umuuwi ng school. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, nag-leak ang isang video ni Reina kung saan nakita siyang umiinom ng mga gamot bago ang kanyang laban. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay nagdodoping sa kanyang mga laban. Back to the present, nang biglang sabihin ni Kai na gumamit daw ng droga si Reina at dapat ang swimming club ang responsable sa pagkamatay ni Reina. Hindi sila. Sumang-ayon din sa kanya ang ibang mga estudyante, ngunit hindi ito tinatanggap ng ilang estudyante mula sa swimming club sa klase na iyon. Iniisip nila na dapat may iba pang dahilan na nagtulak kay Reina na gawin ang hindi maiisip. Bago mag-alas 8, muling pumasok sa klase si Hiragi at dumiretso kay Sakura para makuha ang sagot sa kanyang tanong. Sakura, pagkatapos ng ilang oras na tumahimik, sa wakas ay sinabi na lahat ng mga estudyante sa kanyang klase ay binubuli si Reina dahil sa kanyang doping scandal. Hindi lang ang upuan niya ang na-cross up ng maraming beses, pero viral din ang balita sa social media tungkol sa kanyang doping. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Gayon din, hindi pinansin ni Sakura si Reina, tulad ng ibang mga estudyante na nag-aakalang hindi siya nag-e-exist. Iniisip na ngayon ni Sakura na ang kalungkutan at pambubuli na ito mula sa kanyang mga kaklase ang naging dahilan upang gawin niya ang hindi maiisip. Iniisip ni Sakura na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Reina dahil lumayo rin siya sa kanya at hindi pinansin noong mga araw na kailangan niya siya. Bagamat ginawa ni Sakura ang kanyang sarili na salarin sa pagkamatay ni Reina, pakiramdam ng lahat ng iba pang estudyante ay na-corner sa kanyang paliwanag. Iniisip nila na sinisisi sila ni Sakura sa pagkamatay ni Reina. Samantala, sinabi ni Kai na karapat-dapat na mamatay si Reina dahil sa doping sa mga laban. Dahil dito, tumayo si Sakura. At sinipa si Kai hanggang sa bumagsak ito sa sahig sa sakit. Sabi ni Sakura na walang alam si Kai tungkol kay Reina. Mahal na mahal niya si Reina kaya hindi siya papayag na may mambuli sa kanya ngayon. Inilabas niya ang sulat na ibinigay sa kanya ni Reina. Nabanggit sa liham kay Sakura na dapat niyang layuan si Reina. Habang binubuli ng lahat si Reina, hindi niya ginawa ang kaibigan niyang si Sakura para mabuli sa parehong paraan. Kaya, tinapos niya ang pagkakaibigan nila ni Sakura noong panahong iyon. Sa liham, isang alpabeto ang kupas na nagpapahiwatig na si Reina talaga ang sumulat nito kapag siya ay umiiyak. Ang mga luha ay nagpapahiwatig ng isang senyales na gusto talaga ni Reina na maging kaibigan si Sakura, ngunit pinilit sila ng mga pangyayari. Kaya ngayon naisip ni Sakura na kasalanan niya kung bakit niya iniwan si Reina sa isang napakahalagang oras na naging dahilan upang gawin ni Reina ang hindi maiisip. Nang matapos na ni Sakura ang kanyang sagot, nagsimulang magsalita si Hiragi. Sinabi niya na ang sagot ay mali, at ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Reina ay darating sa harap ng lahat sa 10 araw na ito. At ngayon, gusto niyang patayin siya ng isang estudyante sa labas ng klase dahil mali ang sagot ni Sakura. Nagsimulang magpanik ang lahat ng estudyante, pero walang pakialam si Hiragi at mukhang excited pa. Nang makita ito, sabay-sabay siyang inatake ng lahat ng estudyante. Ngunit pinasabog niya ng bomba ang bubong ng silid-aralan kaya muling natahimik ang mga estudyante. Hiniling ng isa sa mga estudyante kay Hiragi na patayin na lang si Sakura dahil inamin ni Sakura ang kanyang pagkakamali, kaya nararapat siyang mamatay. Dahil dito, sumigaw si Hiragi na nagsasabing hindi nila nakikita ang katapatan ni Sakura.
Nais nilang mamatay ang kanilang kaibigan at bumalik para sa kanilang buhay. Ayaw niyang makapagtapos sa mga estudyante niya ng ganito kasama ang ugali. Biglang tumunog ang alarm at nakita namin ang mga tropa na nagsisikap na pumasok sa gusali. Nang makita ito, gumamit si Hiragi ng mikropono sa kanyang bulsa at inanunsyo sa pulisya na hindi niya gusto ang isang nanghihimasok na pumasok. Gayon din, may mga ilaw ng laser sa buong sahig kung saan sinusubukang pumasok ng mga pulis. Pagkatapos ay pumili si Hiragi ng isang estudyante na nagngangalang Rin para sa sakripisyo ngayon. Naglabas siya ng kutsilyo sa bulsa at saka idinikit sa dibdib ni Rin. Ang mga hiyawan ng mga estudyante sa klase ay narinig ng mga pulis, dahilan upang tuluyang umatras ang mga tropa. Nagtitigan ng mga estudyante na hindi makapaniwala na pinatay nga ni Hiragi si Rin. Pagkatapos nito, hinailan ni Hiragi ang katawan ni Ren papunta sa art room. Doon, inanunsyo niya sa mga nagsasalita sa labas na kung gusto nilang palayain ang mga hostage, bawat user ng social media app na tinatawag na Mind Voice ay dapat magbigay sa kanya ng 100 yen. Sinusuri ng pulisya ang social media na mayroong humigit kumulang 50 milyong gumagamit. Nangangahulugan ito na si Hiragi ay humihingi ng ransom na 5 bilyong yen para sa pag-alis sa mga hostage. Kinabukasan, sinimulan ni Hiragi ang kanyang aralin pagkatapos ng isang formal na pagyuko. Muli niyang tinatalakay ang pagkamatay ni Reyna. Sinabi niya na ang balita tungkol sa doping ni Reyna ay kumalat sa isang social media app na tinatawag na Mind Voice ng isang hindi kilalang tao. Ngayon, nakahanap na siya ng account na patuloy na nagpo-post ng balita sa mga post laban kay Reyna. Isa sa mga post, gaya ng na-highlight ni Hiragi, ay isang video na na-upload ng account na yon. Ipinakita nito ang isang tao na nasa locker ni Reyna na may hawak na bote ng ilang droga. Dito, pinutol ang video, at pagkatapos ay nakita si Reyna na iniinom ang mga gamot na iyon sa harap ng kanyang locker. Siyempre, sa video, mukhang nagdodoping si Reyna, pero sinasabi ni Hiragi na peke ang video at sadyang ginawa para siraan ang reputasyon ni Reyna. Sinabi rin niya na ang may-ari ng account na nag-post ng video na ito ay nasa klase na ito. Una, hiniling niya sa may-ari na pumunta ng mag-isa, ngunit walang nagpapakita. Kaya, sinasabi niya na ang gawain ng mag-aaral ngayon ay alamin kung sino ang taong iyon. Muli silang binibigyan ng oras ng Hiragi hanggang 8 PM, at kung hindi sila magtagumpay, isa sa kanila ang mamamatay ngayon. Pagkatapos nito, pumunta si Hiragi sa silid kung saan sinusubukang panghimasukan ng pulis noong nakaraang araw. Tinatakan niya ang daanan ng ilang bagay na metal. Pinag-uusapan ng mga estudyante sa klase kung patay na ba talaga si Rin o hindi. Dalawa sa mga estudyanteng pumunta sa art room kaninang umaga ay nagsabing hindi nila nakita ang katawan ni Rin sa silid ni Hiragi. Nangangahulugan iyon na maaaring buhay pa si Rin at si Hiragi ay nagpapanggap lamang na papatayin siya. Samantala, isang estudyanteng nagngangalang Yasami ang nakakita kay Sakura na may hawak na panyo at nagtanong kung saan niya ito nakuha. Sagot ni Sakura na regalo iyon ni Reyna. Sa puntong ito, mukhang naiinis si Yasami. Dahil naaalala niya ang panahong binigyan ni Yusami si Reyna ng katulad na panyo. Nagpakuha rin sila ng litrato noon at in-upload ni Yusami na kapag nag-upload siya ng larawan kasama si Reyna, maaaring dumami ang kanyang followers. Nang marinig ito, mukhang nalungkot si Reyna dahil gusto lang ni Yusami na maging kaibigan si Reyna para sa kanyang kasikatan at hindi sa aktwal na pagkakaibigan. Kaya, ibinalik ni Reyna ang panyo na iyon kay Yusami at nagsimulang hindi siya pinansin. Maya-maya, tinuon niya si Sakura bilang kaibigan. Samantala, may mga estudyanteng nagplanong salakayin muli si Hiragi. Dalawang estudyante ang pumasok sa toilet room kung saan inaayos ni Hiragi ang sahig gamit ang kanilang mga stick at agad na inatake si Hiragi. Sabay-sabay na pumasok ang 3 pang estudyante sa art room para tingnan kung buhay pa ba si Rin o hindi. Ngunit biglang tumunog ang alarm kapag hinawakan nila ang doorknob at nakuryente rin sila mula sa pinto na nagtutulak sa kanila sa likod. Agad na pumasok si Hiragi, nang marinig ang tunog ng alarma, dumudugo ang kanyang ulo dahil dumating siya pagkatapos makipaglaban kay Kai at sa ibang estudyante sa toilet room. Pagkatapos noon, dumating si Hiragi sa silid-aralan bandang 8 PM at inihayag na kung may gagawa muli nito, siya ay parurusahan ng naaayon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa kanyang telepono, at may humiling sa kanya na tumingin sa bintana sa labas. Paglapit niya sa bintana, inaatake siya ng isa pang estudyante. Sumama rin sa kanya ang kanyang mga kasama, at sama-sama nilang pinabagsak si Hiragi sa lupa. Una sa lahat, kinuha nila ang relo ni Hiragi. Ngunit gumamit si Hiragi ng isa pang relo sa paligid ng kanyang binti upang magpasabog ng bomba. Nang makita ang pagsabog na ito, lahat ay nawasak sa kanya. Ang relo na inagaw sa kanya ng mga estudyante ay peke.
Ngayon, bilang parusa, pinapila niya ang mga estudyante sa isang sulok. Sa itaas nila ay isang bomba. At pinagbantaan niya silang pasabugin ito, ngunit biglang may dumating na estudyante at sinabing hindi na kailangang pasabugin ni Hiragi ang bomba kung mahanap niya ang may-ari ng account na binanggit niya noong umaga, ngunit wala pang dumating. Para tanggapin na siya ang may-ari. Kaya, nauna si Sakura at inamin na pagmamay-ari niya ang account kung saan naipost ang video, ngunit gusto ni Hiragi ng kumpirmasyon. Kaya hiniling niya kay Sakura na sabihin sa kanya ang password para sa Mind Voice account, ngunit hindi alam ni Sakura ang sagot. Kaya maliwanag na hindi siya ang may-ari at ginagawa lang ito para iligtas ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay dumating si Usami at sinabi na siya ang tunay na may-ari ng account. Sinabi pa niya ang password sa account. Nilagay ni Ragi ang password at tama pala. Kaya siya ang may-ari ng account. Lahat ng estudyante sa klase hindi makapaniwala na nakita mo ako, kayang gawin kay Reina. Bago pa pala nakilala ni Reina si Sakura. Si Usami ay malapit kay Reina at madalas silang magkasama sa pag-uwi. Ngunit simula nang lumitaw si Sakura, naramdaman ni Usami na napabayaan si Reina. Iyon ang dahilan kung bakit sinusundan ni Usami si Reina at kinikilabutan. Binato pa niya ang bintana ni Reina, nabasag ang salamin. Minsan ay nakiusap si Reina kay Usami na huwag na siyang guluhin pa, ngunit sinabi ni Usami na titigil na siya sa panunukso sa kanya kung tatapusin na ni Reina ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Usami na hindi siya ang nag-record ng video. In-upload lang niya dahil nakita niya ang DVD sa locker niya na iniwan doon ng kung sino. Sa sobrang inggit niya ay hindi na niya inisip ang mga after effects ng video na iyon at in-upload na lang niya para pahirapan si Reina. Ngayon, siya ay umiiyak at tinatanggap ang kanyang pagkakamali, sinasabi ang lahat ng ito. Samantala, nilapitan siya ni Hiragi at sinabing nabuhay si Yasami sa buong buhay niya na sinisisi ang ibang tao, at ayaw makinig sa sinuman. Sinabi niya na dapat na niyang ayusin ang kanyang mga paraan ng pamumuhay, ngunit hindi gusto ni Yasami na tinuruan siya ni Hiragi. Ngunit sinabi ni Hiragi na siya ang guro at dapat niyang gabayan si Yasami. Kaya naman nakatayo si Hiragi sa harap ng mga estudyante niya ngayon. Hiniling niya kay Yasami na isipin kung gaano kasakit kung may pumutol sa kanyang damit, bumato sa kanyang bintana, at siniraan din siya sa social media. Nang marinig yon, napaupo si Yasami na umiiyak. Para aliwin siya, binigay sa kanya ni Sakura ang panyo mula kay Reina. Pagkatapos nito, pumunta si Hiragi sa pintuan at sinabing ipagpapatuloy nila ang aralin bukas. Ang isa sa kanila ay tumututol kung bakit pa rin sila hostages dahil ngayon ay nahuli na ang tunay na salarin. Ngunit sumagot si Hiragi na ang taong nag-record ng video ay hindi natagpuan. Hanggang sa matagpuan ng taong iyon, mananatili sila rito. Ang susunod na umaga ay ang ikatlong araw na hostage ang mga estudyante. Sinimulan ni Hiragi ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng video na naipost ni Usami sa Mind Voice. Hindi ni-record ni Usami ang video na ito. Ngunit ang recorder ay isang tao sa klase na ito. Sa pagkakataong ito, nang hilingin ni Hiragi sa taong nasa likod ng video na ipakita ang kanyang sarili, itinaas ni Kai ang kanyang kamay, sinabing hiniling niya sa kanyang kaibigang si Setomi na i-record ang video na iyon. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Hiragi na sabihin kung sino ang nagdoktor sa video na iyon sa pekeng video. Sa orihinal na video, umiinom si Reina ng ilang supplement, ngunit may nagpalit ng label ng gamot na nagpapakitang nagdodoping siya. Sa puntong ito, sinabi ni Kai na dinoktor niya ang video, gayunpaman, sigurado si Hiragi na ginawa ito ng ilang eksperto. At hindi ito magagawa ni Kai dahil high school student pa lang siya. Gayon din, hindi isiniwalat ni Kai ang pangalan ng taong humiling sa kanya na i-edit ito. Kaya naman binibigyan sila ni Hiragi ng oras para sagutin ang kanyang tanong tungkol sa kung sino ang nag-edit ng video hanggang 8 PM. At kung hindi sila makasagot, 10 estudyante ang mamamatay ngayon. Pagkatapos noon, sinabihan sila ng isang estudyante kay Sakura na minsang iniligtas ni Kai si Reina mula sa isang pilyong gang na nagngangalang Belms. Nang marinig ito, nilapitan ni Sakura si Kai at nagpasalamat sa pagligtas kay Reina, ngunit mukhang walang pakialam si Kai. Sinubukan siyang tanungin ni Sakura kung bakit niya in-edit ang video na iyon, ngunit tahimik pa rin si Kai sa tanong na ito. Ang eksena ay gumagalaw sa labas ng paaralan na nagpapakita ng mga kapatid ni Kai na lumalapit sa pulisya. Gusto nilang magtanong tungkol kay Kai na hindi pa bumabalik mula sa kanyang paaralan kahit na makalipas ang 3 araw. Nang makita sila, iniuwi ng 2 guro ang mga bata sa kanilang tahanan. Kung saan nakita nila na may sakit at nakarete ang nanay ni Kai. Nasugatan niya ang kanyang gulugad sa isang aksidente, at ngayon ay hindi niya maigalaw ang sarili. May 2 nakababatang kapatid si Kai na kailangan niyang alagaan dahil hindi iyon magagawa ng kanyang ina ngayon.
Sabi ng nanay ni Kai, minsan nang nangarap si Kai na maging dancer, pero biglang naaksidente ang nanay ni Kai. Kaya naman, napilitan si Kai na magtrabaho dito at doon para matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At para alagaan din ang kanyang ina. Sa wakas, ibinaon ni Kai ang kanyang pangarap na maging isang mananayaw at nagsimulang magtrabaho ng husto upang mabuhay. Noong mga oras na iyon, tinanong ng isa sa mga kasama niyang dancer si Kai kung kaklase ba siya ni Reyna. Sabi ng mga kaibigan ni Kai, maraming fans ni Reyna dito. Kung may hahatid ni Kai si Reyna para makipagkita sa kanila, makakakuha siya ng 200,000 yen, at maaari siyang maging mananayaw muli. Hindi ito ginusto ni Kai, ngunit napilitan siyang pumayag dahil kailangan niya talaga ng pera para sa kanyang pamilya. Kaya naman, isang gabi, kinumbinsi ni Kai si Reyna na sumama sa kanya, at dinala siya sa isang tahimik na lugar upang makilala ang kanyang mga tagahanga. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, miyembro pala ng Belms Gang ang mga gustong makilala si Reyna. At pilit nilang isasama si Reyna. Hindi alam ni Kai na mangyayari ito, kaya agad niyang pinalo silang lahat para iligtas si Reyna. Tapos inalok si Kai ng pera para gawing video si Reyna. Sa pagkakataong ito, binyantaan siyang masasaktan ng kanyang pamilya kapag hindi niya ginawa ang video recording, kaya pinakiusapan niya ang kaibigang si Setomi na gumawa ng video kay Reyna. Bumalik sa kasalukuyan, sinubukan ni Hiragi na kausapin si Kai. Iniisip niya kung may tinatago si Kai. Pero habang nag-uusap sila, si Hiragi ay biglang nakaramdam ng sakit. Ni hindi siya makatayo ng tuwid dahil sa sakit. At si Kai ay tahimik lang na nakatayo, nakatingin sa kanya. Sa gabi, si Hiragi ay pumasok sa klase upang makuha ang sagot ngayon. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-edit ng video ni Reyna. Ngunit ayaw ipaalam ni Kai ang pangalan ng editor, kaya niyaya ni Kai si Hiragi na makipag-away sa kanya. Kung manalo si Hiragi, sasabihin ni Kai ang lahat, ngunit kung manalo si Kai, kailangan silang palayain ni Hiragi. Bagamat napakasama ng kanyang kalagayan, tinanggap ni Hiragi ang hamon, at lihim na pinatawag si Teniente Gunja upang ipaalam sa kanya ang lahat. Pagkatapos ay nagsimula na silang mag-away. Sa kalagitnaan ng laban, paminsan-minsan ay sinasabi ni Hiragi na noong mga oras na iyon, inimbitahan ni Kai si Reyna sa isang lugar para lang makakuha ng pera. Dahil kay Kai, muntik nang masaktan si Reyna. Ngunit tinanong ni Hiragi kung bakit nailigtas siya ni Kai. Alam din ni Hiragi na ang taong nagmanipula ng video ni Reyna ay miyembro ng BELMs. Sa oras na iyon, ibinigay ni Kai ang video sa Belm, at bilang kapalit, nakakuha siya ng pera. Iniisip ni Hiragi na nainggit si Kai sa tagumpay ni Reyna dahil nagawa niyang makamit ang kanyang pangarap na maging isang pambansang atleta. Habang nawasak naman ang pangarap ni Kai na maging dancer. At this, Kai finally admitted that it's true na nagseselos siya kay Reyna. Sinabi niya na kapag ang mga estudyante sa kanyang edad ay hinahabol ang kanilang mga pangarap, si Kai ay napilitang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Pakiramdam ni Kai ay hindi patas ang buhay sa kanya dahil sa mga isyu ng kanyang pamilya. Ngunit hiniling ni Hiragi kay Kai na huwag sisihin ang kanyang pamilya. Ayon kay Hiragi, dapat sisihin ni Kai ang kanyang sarili dahil hindi niya kailanman na ibahagi ang kanyang mga kalungkutan at paghihirap sa iba. Tiniis ni Kai ng mag-isa hanggang sa matrap siya sa galit kay Reyna. Then Kai screams and said that everything's useless dahil walang tutulong sa kanya. Pagkarinig nito ay biglang lumapit sa kanya ang matalik na kaibigan ni Kai. Pakiramdam niya ay hindi siya itinuturing na isang kaibigan kahit na handa siyang tulungan siya. Kahit hindi sa pera, at least matutulungan niya si Kai para maaligan ang mga nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na hindi niya kayang dalhin ang lahat ng kanyang mga problema ng mag-isa. Dapat humingi ng tulong si Kai kung nararamdaman niyang hindi na niya ito kayang hawakan. Gusto ni Hiragi na maalala niya na siya ang Samaire sa buhay ni Reyna. Kaya, ngayon, para sa kapakanan ni Reyna, kailangang sabihin ni Kai ang totoo tungkol sa taong nagmamanipula ng video. Ngunit si Kai ay sumisigaw at sinasabi na kapag isiniwalat niya ang kanyang pangalan, tiyak na malalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Dati, pinagbantaan si Kai ni Tunggon na huwag magsabi ng totoo. Kung hindi, nasa panganib ang kanyang pamilya. Hiniling ni Hiragi kay Kai na magtiwala sa kanya, ngunit tinanong ni Kai kung paano siya maniniwala sa isang mamamatay tao. Pagkatapos ay biglang dumating si Sakura at sinabi na si Hiragi ay hindi isang mamamatay tao. Palihim na pumunta si Sakura sa art room nung nag-aaway sila, at buhay pa pala ang mga estudyanteng pinatay ni Hiragi kahapon. Ligtas sila sa kwarto ni Hiragi. Nang marinig ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Gayon din, inihayag ni Kai na ang taong nag-edit ng video ay si Kishi, na siyang pinuno ng Bones Gang. Dahil dito, bumangon si Hiragi at kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang coat.
Kinausap niya si Gunja na nakikinig sa buong usapan dito. Ngayon, sa impormasyong ito, nagagawang salakayin ng pulisya ang lihim na lugar ng Belms Gang. Binugbog nila ang mga goons doon at inaresto ang boss ng gang, si Kishi. Bumalik sa klase, sinabi ni Hiragi kay Kai na wala nang makakapagbanta sa kanyang pamilya. Dito, nakikita natin na ang isang batang babae sa silid-aralan ay may parehong locket sa kanyang mga kamay tulad ng sa Kishi sa kanyang leeg. Pagkaraan ng ilang oras nang sinubukan ng buong klase na tanungin si Hiragi tungkol sa mga nakatagong estudyante, bigla siyang natamba at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang oras sa paghahanap ng kanilang mga kapwa mag-aaral, pumunta sila sa silid ng sining kung saan sa wakas ay nagawa nilang sirain ang pinto. Doon, muli rin nilang kinukuha ang kanilang mga cellphone, ngunit hindi nila mahanap ang kanilang 6 na kaibigan hanggang sa makakita sila ng isang pinto sa sahig. Binuksan nila ito at pinalaya ang kanilang mga kasama sa basement. Si Hiragi ay wala pa ring malay, at ang hepe ng pulisya, si Igarashi, ay tumawag kay Hiragi. Na ang pangalan ay nakasave bilang ako sa telepono. Mukhang kasali din siya kay Hiragi. Pagkatapos nito, nakita namin na may pintuan sa labas, at iminumungkahi ng ilang mga mag-aaral na gamitin ito sa paglabas ng gusali. Pero iyong 6 na estudyanteng kakaliber lang ay tahimik na parang ayaw makaalis doon. Sinabi nila na ginawa talaga ni Hiragi ang lahat ng ito para sa kanila, noong mga oras na iyon, nakagigising pa lang nilang 5. Sinabi ni Hiragi na ang layunin niya sa paggawa ng lahat ng ito ay ibunyag ang pumatay kay Reina. Natarante silang lahat hanggang sa sinabi sa kanila ni Hiragi na kailangang ibunyag ang kasong ito. Kung hindi, ang susunod na biktima ay maaaring isa sa kanila. Inamin ni Hiragi na hindi na siya mabubuhay, kaya naman itinuro sa kanila ni Hiragi ang huling aral sa pagkamatay ni Reina para mas malinaw nilang makita ang mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Samantala, muling dumating ang mga pulis para panghimasukan ng gusali, ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya ang mga estudyante na pasabugin ang mga bomba para pigilan ang mga ito. Gayunpaman, ang ilang mga mag-aaral ay tutol sa ideyang ito at nais lamang na bumalik sa kanilang mga tahanan. Nag-init ang pagtatalo, at nagsimula silang mag-away sa isa't isa. Sa huli, pareho silang mamamatay. Nang pipindutin na lang ni Kai ang button para sumabog ang bomba, dumating si Hiragi doon. Sinabi niya na dapat niyang pindutin ang pindutan upang ang lahat ng pasanin ng masasamang gawaing ito ay mahulog lamang sa kanyang mga balikat. Pagkatapos nito, binanggit ng isang batang babae na nagngangalang Susan na ang pangalan ng kasintahan ni Yuzuki ay Kishi, at dapat siyang tanungin kung may alam ba siya tungkol sa pagpatay kay Reina. Si Yuzuki ay ang parehong babae na may locket na katulad ng kay Kishi. Sinabi ni Yuzuki na siya ang kanyang kasintahan dahil gusto niyang maging isang modelo, at si Kishi ay may mga koneksyon na lubhang kapaki-pakinabang para kay Yuzuki sa pagtupad sa kanyang pangarap. Bukod dito, wala siyang alam at hindi sangkot sa anumang krimen. Sumigaw siya na hindi isang masamang bagay na gumamit ng mga mapagkukunan upang matupad ang mga pangarap. Sinusuportahan din ni Hiragi ang kanyang pahayag na walang ginawang masama si Yuzuki at hindi natin siya dapat kondenahin sa anumang bagay. Ibinunyag ni Yuzuki na binigyan siya ni Rishi ng kwintas at sinabing kailangan niyang alagaan ito. Ngayon ay inihagis ni Yuzuki ang kwintas sa lupa sa sobrang lakas kaya nabasag ito, at isang memory card na nakatago sa loob ang lumabas dito. Kinuha ni Hiragi ang memory card at tiningnan kung ano ang nasa loob nito gamit ang kanyang laptop. Lumalabas na may listahan ng mga kliyente sa memory card na iyon na nag-order kay Kishi para sa mga pekeng video. Nabanggit sa listahan na isang guro sa kanilang paaralan ang nag-utos ng pekeng video ni Reina. Agad na ipinadala ni Hiragi ang file sa pulis. Pagkatapos nito, pupunta siya upang harapin ang mga tropang pulis na nagsisikap na pumasok sa gusali. Pinasabog ni Hiragi ang isa pang bomba at pinatakbo silang pabalik. Samantala, ang balita tungkol sa pagkakasangkot ng isang guro sa kaso ng pagpatay sa Mind Voice app ay napakabilis na kumakalat. Lahat ay nagsimulang magsalita tungkol dito at kinundena ang gawaing ito ng guro kapag ang lahat ay abala sa social media. Pinaplano ni Hiragi ang kanyang karagdagang mga galaw at sinigurado ang mga natitirang armas ng mga tropang pulis. Maraming tao ngayon ang sumusuporta kay Hiragi dahil alam nilang kinuha ni Hiragi ang kanyang mga estudyante na hostage para matuklasan ang kaso ng pagpatay kay Reina. Kahit na si Hiragi ay itinuturing na isang bayani ngayon. Pagkatapos, kinabukasan, may naglabas ng video kung saan dinadala ng isang tao si Reina sa isang gusali, at pagkaraan ng ilang oras, bumalik siyang mag-isa mula sa gusaling iyon. Sa pamamagitan ng bag ng batang babae, kung saan nakasulat ang kanyang pangalan, at isang keychain, matatantya na ang babae ay si Reina nga. Gayunpaman, ang mukha ng lalaki ay ganap na nakatago sa kamera. Natagpuan patay doon si Reina pagkaraan ng ilang sandali. Kaya, hinala na ng lahat na ito ang girl ang pumatay kay Reina.
Ngunit hindi nakikita ang kanyang mukha sa video. Sa gabi, pagkatapos ay inanunsyo ni Hiragi na ang taong humiling sa Bangs na gumawa ng pekeng video tungkol kay Reina ay si Takeshi. Sa totoo lang, si Takeshi ay isang narcissistic na guro sa paaralang iyon na gusto lang ng katanyagan at pera. Ginagamit pa nga niya ang kaganapang ito ng mga hostage para sumikat at ngayon ay gumagawa na siya ng mga palabas at ad habang ang kanyang mga estudyante ay pinanatili bilang mga bihag sa ilalim ng mga kritikal na kondisyon. Nang marinig ang mga paratang laban sa kanya, nagulat din si Takeshi. Sinabi niya na si Hiragi ay nagseselo sa kanyang alindog at kasikatan. At iyon ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Inanunsyo niya ito sa bawat platform na maa-access niya, at dahil sa malakas na niyang presensya sa social media, nagsimulang maniwala sa kanya ang mga tao. Tumaas ang kanyang kasikatan at ngayon ay patuloy siyang sinusundan ng mga press reporter para magkaroon ng pagkakataong makapanayam siya. Sa kabilang banda, may mga taong abala sa pagtugma ng mga gamit ni Takeshi, tulad ng kanyang sapatos, sa sapatos ng lalaki sa video na nagdala kay Reina sa gusaling iyon. Tinawag ni Hiragi si Takeshi at hiniling sa kanya na aminin ang kanyang mga krimen. Kung hindi, aagawin ni Hiragi ang pinakamamahal sa kanyang mga bagay mula sa kanya. Hindi ito sineryoso ni Taikichi, at hindi niya ito pinapansin. Hindi rin niya pinapansin ang babala ni Hiragi nang hilingin niyang magtapat sa harap ng lahat. Kung hindi, pasabugin ni Hiragi ang buong silid-aralan. Sa klase, pinapabura ng ilang estudyante ang Taikichi. Dahil inirekomenda sila ni Taichi para sa pagpasok sa isang universidad na hindi nila papasukin kung hindi man. Isa pa, ang universidad na iyon ay ang kanilang pangarap na lugar, kaya kung mahuli si Taichi dahil sa kanyang mga krimen, ang kanyang mga rekomendasyon ay magiging walang bisa. Nang marinig ito, ibinigay ni Hiragi ang laptop sa estudyanteng kumukuha ng scholarship para sa universidad sa rekomendasyon ni Takeshi. At hinihiling sa kanya na alamin kung si Takeshi ba talaga ito o hindi sa video. Ang mga estudyanteng iyon ay ayaw kumilos laban kay Takeshi, kahit na siya ay kasangkot dito, dahil ang kanilang score ay hindi sapat upang masecure ang pagpasok sa universidad sa ganitong paraan. Samantala, plano ng scholarship student at dalawa pang iba na salakayin si Hiragi. Nakahanap sila ng sandali nang si Hiragi ay abala sa trabaho sa kanyang mga computer, at inaatake siya. Pero may dumarating na ibang estudyante. At iligtas si Hiragi sa kanilang pag-atake. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na napakahirap para sa mga aalis sa kanilang scholarship dahil kay Takeshi, ngunit responsibilidad ni Hiragi bilang isang guro na aklasin ang katotohanan. Sa gabi, dumating si Takeshi para kausapin si Hiragi. Tiwala si Takeshi na hindi siya sangkot sa anumang krimen, ngunit ipinakita sa kanya ni Hiragi ang audio recording kung saan pinag-uusapan ni Takeshi ang tungkol sa pekeng video na iniutos na gawin ng Bangs Gang. Iniisip pa rin ni Takeshi na ganito ang takbo ng buhay. At hindi niya ikinahihiya ang kanyang ginawa patungkol sa pekeng video. Pagkatapos ay kinausap siya ni Hiragi tungkol kay Reina, na inalok din ni Taichi ng rekomendasyon sa isang universidad. Ngunit nang tanggihan ni Reina ang kanyang rekomendasyon, sinubukan niya itong pilitin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pera. Sa totoo lang, nakakakuha ng komisyon si Taichi sa pamamagitan ng pagre-refer sa mga estudyante sa universidad na iyon. Napakalaking halaga ng pera na kinikita niya sa pamamagitan ng pagkukunwari ng merito ng mga mag-aaral, kapag ang mga estudyanteng iyon ay pumasok sa mga universidad na iyon. Hindi sila makapag-perform ng maayos, nagiging mahirap ang kanilang buhay, at pakiramdam nila ay mahirap silang tao at hindi nila kayang makipagkumpetensya sa ibang mga estudyante. Sa huli, nag-drop out sila sa unang taon, ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Takeshi na pumunta doon si Reina upang makakuha siya ng halaga ng bonus mula sa universidad dahil sa kanyang pambihirang pagganap sa curricular at extracurricular na mga aktibidad. Ngunit tinanggihan pa ni Reina ang alok ng pera at ayaw niyang pumasok sa universidad kasama ang kanyang mga rekomendasyon. Kinuha ito ni Takeshi sa kanyang kaakuhan at nag-utos ng isang pekeng video mula kay Bangs upang pahirapan si Reina. Ngunit gayon pa man, hindi ito sapat na ebidensya upang patunayan na pinatay ni Takeshi si Reina. Kaya, sinabi sa kanya ni Hiragi na ang video kung saan dinadala ng isang lalaki si Reina sa gusaling iyon ay nabuffer, at lumabas na ang mukha ni Taichi ay makikita sa salamin. Kaya, si Taichi ang taong nagdala kay Reina sa gusaling iyon, at pagkaraan ng ilang oras, natagpo ang patay si Reina. Nang makita ito, naging balisa si Taichi. Hindi niya maisip na makukulong siya dahil sa kasong murder. Sa kanyang pagkabalisa, inamin niya na inutusan niya si Bangs na gumawa ng pekeng video ni Reina. Pagkatapos, inihayag ni Hiragi na pareho silang live sa Mind Voice app. At ang buong bansa ay pinapanood ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera na nakalagay sa itaas ng dingding.
Pagkatapos ay ipinakita ni Hiragi ang kanyang matinding galit kay Teiichi. Tao daw ang mga estudyante, hindi isang bagay na magagamit niya para makakuha ng pera. Bata pa sila at hindi alam ang tamang daan. Bilang mga guro, kailangan nilang gabayan ang mga mag-aaral upang hindi sila maglakad sa maling landas. At para hindi sila mabaigo sa buhay. Samantala, pumunta doon ang mga pulis at hinuli si Taichi. Nakikinig din ang buong klase sa usapan na ito. Nalaman na nila ngayon ang tunay na intensyon ni Taichi at ang katapatan ni Hiragi. Pagkatapos nito, bumalik si Hiragi sa kanyang art room at umupo sa harap ng kanyang computer. Pagkatapos ay nag-upload siya ng video sa social media Mind Voice app. Kinabukasan, nakita ng mga estudyante ang isang video na nag-viral sa social media. Makikita na peke ang video kung saan nakitang pumunta si Taichi sa gusaling iyon, at sa aktwal na video, si Hiragi ang nakikitang lumabas ng gusali. Ipinakita ng mga estudyante ang totoong video na ito sa isa't isa at ngayon ay iniisip na si Hiragi ang pumatay. Isa pa, kinokondena ngayon ng mga tao sa social media si Hiragi sa halip na purihin siya. Kapag tumaas ang kaguluhan sa mga estudyanteng kumukuha ng video na iyon, pumupunta si Hiragi sa klase upang sagutin ang kanilang mga tanong. Ipapaliwanag niya ngayon ang buong plano niya. Nagsisimula siya sa kwento ng kanyang kasintahan, si Fumika, na isa ring guro at kasamahan ng Taichi. Nang malaman niya na peking estudyante si Taichi habang ipinapadala sila sa mga universidad at kumikita ng pera sa ganitong paraan, nagalit siya sa kanya. Siya ay magrereklamo laban sa kanya. Ngunit nakipag-ugnayan si Taichi sa gang ni Belm at nag-utos ng isang peking video ni Fumika na sinisira ang kanyang reputasyon bilang isang guro sa lipunan. Sinira nito si Fumika at nagsimula siyang magkaroon ng mga problema sa pag-iisip. Gayunpaman, nananatili si Fumika sa kanyang tahanan at hindi nakikipag-ugnayan sa sinuman. Nang malaman ni Hiragi ang tunay na dahilan ng pagkasira ng damdamin ng kanyang kasintahan, pumunta siya sa paaralan upang malaman ang tungkol kay Taichi bilang isang guro. Ngunit doon ay nakita niya ang isa pang kaso ng isang pekeng video na nangyayari kay Reina. Umiiyak ang lahat habang nakikinig sa kwento ni Hiragi. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na gumawa siya ng isang plano upang matuklasan ang buong katotohanan tungkol sa mga peking insidente ng video sa pamamagitan ng paggawa ng mga mag-aaral bilang kanyang mga hostage. Kinuha din niya ang pagtitiwala ng kasalukuyang ama ni Fumika at ang biolohikal na ama ni Fumika na nagngangalang Igarashi. Sino rin ang hepe ng pulisya. Pagkatapos nito, nakita namin si Hiragi na na-hostage si Teniente Gunja nang pumunta siya doon upang salubungin siya. Alam ng pulis na hindi sasaktan ni Hiragi ang sinuman sa kanyang mga estudyante at binalak nilang pasukin ang gusali. Kaya nakipaglaro si Hiragi kay Gunja at sa halip ay na-hostage siya. Ngayon, ginagamit niya si Hiragi para pigilan ng mga pulis na pumunta sa gusali. Dinala siya nito sa rooftop na may hawak na baril. Nagpaputok siya sa hangin, nagbabanta sa lahat ng naroroon. Agad na dumating ang mga pulis upang tulungan si Gunja na makawala sa kanyang bitag, ngunit pinasabog ni Hiragi ang ilang bomba upang muling tumakas ang mga ito. Binaril din ng bala si Hiragi. Ngunit nakasuot siya ng bulletproof vest na nagligtas sa kanya mula sa epekto ng bala na iyon. Inanunsyo ni Hiragi na ibubunyag niya ang katotohanan tungkol sa pekeng video case sa darating na umaga. Sinabi rin niya na pupunta siya sa livestream sa social media Mind Voice app at sasabihin ang kanyang mga pangunahing layunin doon sa umaga. Ang pulis, media, at buong bansa ay nanunood sa kanya. Lahat ay interesado sa kung ano ang mangyayari sa umaga. Sa totoo lang, isa sa mga layunin ng Hiragi na makuha ang atensyon ng buong bansa ay natupad dito. Sa umaga, pumunta si Sakura sa kanyang silid-aralan at sinabi na kailangan niyang ipagtapat ang isang bagay sa harap ng lahat. Iniisip niya na pinatay niya si Reina dahil siya ang nagdala sa kanya sa rooftop ng gusaling iyon noong araw na namatay si Reina. Gustong ayusin ni Sakura ang mga bagay sa pagitan nila ni Reina, kaya naman dinala niya si Reina doon para pag-usapan ang lahat ng mga bagay. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Reina noong mga oras na iyon dahil hindi matahimik ang kanyang isip. Si Reina ay nahaharap sa isang emosyonal na breakout dahil sa lahat ng mga propaganda laban sa kanya dahil sa pekeng video na iyon. Nakikinig siya sa mga di nakikitang boses na nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras. Para maiwasan ang lahat ng boses na iyon, iniwan niya ang kanyang bag. At tumalon mula sa gusali. Tumakbo si Sakura patungo kay Reina at hinawakan ang kamay nito, ngunit sinabi sa kanya ni Reina na dapat niya itong bitawan. Gusto ni Reina ng pagtakas, at ginawa ito ni Sakura. Walang gana niyang binitawan ang kamay niya. Ngayon, iniisip ni Sakura na kasalanan niya kung bakit namatay si Reina. Gayon din, iniisip niya na si Hiragi ang magdadala sa kanyang sarili ng mga kaso ng pagpatay kay Reina.
Dahil gusto niyang iligtas si Sakura mula sa mga kasong iyon, sinabi niya sa klase na nanaginip si Hiragi na tumalon siya mula sa rooftop ng gusaling iyon, na ginawa ang hindi maisip nang sa wakas ay natapos na ang kanyang klase. Kaya, ang mga mag-aaral ay haka-haka na si Hiragi ay magwawakas sa kanyang buhay pagkatapos ibunyag ang lahat sa publiko. Kaya naman tumakbo silang lahat patungo sa rooftop. Ngunit ang daan ay nakaharang ng mabibigat na bato. Ginawa ito ni Hiragi para pigilan ng mga estudyante na pumunta sa rooftop. Ngunit sinimulan ng mga estudyante na panasa ng mga bato at gumawa ng paraan para sa kanila. Nagsisimula silang magtrabaho tulad ng isang koponan ng sama-sama, isa-isang itabi ang lahat ng mga bato. Samantala, si Hiragi ay nasa rooftop sa isang live stream sa Mind Voice app. Nasa harap siya ng kamera at kinukundina siya ng mga tao dahil iniisip nila na si Hiragi ang mamamatay tao. Binabasa ni Hiragi ang lahat ng komento ng sabay-sabay. Sinabi niya na ang tunay na salarin ng pagkamatay ni Reina ay kayong lahat na gumagamit ng Mind Voice app. Pagkatapos ay nagbibigay siya ng recap ng nakaraang 10 araw sa publiko. Pinag-uusapan niya ang unang araw kung kailan siya kinundena ng publiko dahil sa pag-hostage sa mga estudyante. Isa pa, ibinuhos ng publiko ang lahat ng kanilang galit sa kanya nang malaman nilang 6 na estudyante ang pinatay ni Hiragi. Ngunit pagkaraan ng 2 araw, nang lumabas na hindi pinatay ni Hiragi ang sinuman sa mga mag-aaral, nagsimulang purihin siya ng publiko. Pagkatapos ay pinaalala niya sa kanila ang kwento ni Taichi, kung paano siya minahal ng publiko sa loob ng maikling panahon at binigyan siya ng maraming atensyon at katanyagan. Ngunit pagkatapos ay sinimulan din siyang kondenahin ng publiko, nang kasuhan siya ng krimen ng pag-uutos ng pekeng video. Gusto ni Hiragi na ipakita kung gaano kabilis magbago ang kanilang pananaw laban sa isang tao habang nakaupo sa kanilang mga sopa sa bahay. Naisip din nila minsan na si Hiragi ang bayani dahil ginagawa niya ang lahat ng ito para ibunyag ang katotohanan tungkol sa kaso ni Reina. Ngunit nang lumabas na si Hiragi ang nasa video na iyon, lahat ay nagbago ng kanilang pananaw tungkol sa kanya. Ipinakita rin ni Hiragi ang kumpletong video ng lalaki at babae na pumunta sa gusaling iyon. Hindi pala si Reina ang babae pero may bitbit na bag niya. Ginawa nila ang pekeng video na iyon habang nakikipagtulungan sa hepe ng pulisya upang ipakita sa publiko kung paano mabilis na nagbabago ang kanilang mga pananaw laban sa isang tao. Nagtatype at nagpo-post sila ng anumang gusto nila, ngunit hindi nila iniisip kung makakaapekto ba ito sa sino man o hindi. Sinabi ni Hiragi na ito ang pinakamodernong paraan ng pananakit ng mga tao nang hindi isinasaalang-alang na talagang nasaktan nila ang isang tao. Nasaktan din si Reina sa lahat ng mga ordinaryong taong ito na patuloy na sinisisi siya nang hindi alam ang totoong katotohanan tungkol sa kanya. Binibigyang diin niya ang pangangailangang hatulan ng mga tao batay sa kanilang tunay na karanasan sa buhay, at hindi sa ilang post sa social media app. Nakatuon din siya sa hindi pagbabahagi ng anuman sa iba nang walang anumang kredensyal na pinagmula na sumusuporta dito. Dito, tinatapos niya ang kanyang pag-uusap at pagkatapos ay lumabas sa livestream. Naglalakad siya patungo sa pampang ng rooftop. Samantala, pumunta doon si Sakura at nakita niya itong papunta sa dulo ng rooftop. Nang tumalon si Hiragi mula sa gusali upang tapusin ang kanyang buhay, pumunta si Sakura doon at hinawakan ang kanyang kamay. Dito, naalala ni Sakura na ganoon din ang nangyari sa kaso ni Reina. At ngayon, muli, may humihiling sa kanya na iwanan ang kanyang kamay dahil gusto niyang takasan ang paghihirap na ito. Hiniling sa kanya ni Hiragi na palayain siya, katulad ng ginawa ni Reina. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Sakura ang kanyang kamay, kahit na dumudulas ito mula sa kanyang mga kamay. Sinusubukan niya ang lahat para hawakan siya. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata dahil ayaw niyang may makawala sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, dumating ang ibang mga estudyante mula sa likuran at hinawakan ang kamay ni Hiragi. Hinailan nila siya sa rooftop. Dito, kinuha ni Hiragi ang kanyang salamin at itinuro kay Sakura na hindi siya ang dahilan ng pagkamatay ni Reina. Habang ginagawa niya ang lahat para iligtas si Hiragi, ganoon din ang ginawa niya noong mahuhulog na si Reina mula sa gusali, ngunit walang sino mang tumulong sa kanya tulad ng ginawa ng ibang estudyante ngayon. Kaya, hindi niya dapat sisihin ang sarili sa pagkamatay ni Reina. Pagkatapos ay sinabi ni Hiragi na dito natapos ang klase, at ngayon ay nagtapos na ang kanyang mga estudyante. Ngayon, nakikita na nila ng malinaw ang mga bagay sa kanilang buhay. Inihayag din niya na natatakot siya sa kamatayan at ayaw niyang mamatay kapag tumalon siya mula sa rooftop. Ginawa niya lang ito para magturo ng leksyon kay Sakura at sa buong klase niya. Samantala, dumating si Teniente Gunja at inaresto si Hiragi dahil sa paninira sa ari-arian ng paaralan. Nagpaalam si Hiragi sa kanyang mga estudyante at saka umalis.
Pagkaraan ng ilang taon, nakita namin na ang klase ay nagtipon muli sa silid-aralan na iyon para sa isang alaala ng Hiragi. Namatay siya 2 taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang cancer, ngunit gayon paman, ang kanyang mga alaala ay mainit sa puso ng lahat ng kanyang mga estudyante, lalo na si Sakura. At dito na nga nagtatapos ang palabas na Mr. Hirage's Homeroom. Maraming salamat sa panunood.